Laking pinag-usapan kahapon na ang isyong ito, ang malaking isyu kahapon, kasing laki ng ngipin ni Chel Jokno ay yung sabina. Yon. Kasi ang labo nitong prosecution para sa akin. 'Di ba naging Vice President lamang si Binibining Sara Duterte noong 2022, 'di ba? Opo. July 1, 2022. Gusto nitong prosekusyon ay isabina ang kanyang mga bank records. Buong buhay na yata gusto kalkalin eh. Mula 2007. Ano ba naman yan? Ganun ba talaga yun, sir? Hindi pwede yun. Ayun. Ito ang natatawa ko ha. Ito. Kalkalin muna natin yung argumento ng prosekusyon bago yung depensa. Ito Opo. ay opinion ko lamang po. Ha? Okay. Sabi ni Chel Jokno, medyo bombastic eh. As if naman makukuha sa pagiging makata o dun sa acting o sa mga makatatamis na salita ang katotohanan. Sabi niya, yun daw paglilitis ng impeachment court is a power that nothing and no one can handcuff. Tagalogin mo! Wow. Tagalogin mo! Yun ay mga gawain na hindi po pwedeng pigilan ni naman. Yan. Okay, sabi naman ni Attorney Wesley Poa ay hindi pwedeng maging weapon of a fishing expedition. Tagalogin mo! Tagalogin mo! Hindi nyo pwedeng maging armas yan para sa inyong panghahanap ng mga mga detalye. At saka hindi daw pwede mag-fishing kasi ayaw tayong papasukin sa Baho de Masinloc. Oo. Hinaharang na eh. Hinaharang. Wala nang fishing ground. Wala namang connection. Wala namang connection Okay dito. po. No? Dagdag lang. Eto, okay. Suriin natin. Sabi ni Chel Jokno, dapat daw tignan. Umpisa 2007, Vice Mayor si Sara Duterte noon. Ibang posisyon na yan, sir. Umpisa 2007 dahil kung nagpayaman daw si Vice President Duterte nung siya ay Vice Mayor pa lamang, hindi siya naaangkop o hindi niya deserve manatili bilang Vice Presidente. Okay, yung number one. Ngunit! Sabi naman ni Attorney Poa, Opo. sabi na nga dun sa Duterte, case na kamakailan lang nilabas. Ang sinusuri lamang sa impeachment ay yung mga nagawa ng isang tao kung siya ay impeachable officer na. Ibig sabihin, mula nung siya ay naging vice-presidente. May sinasabi silang obiterdicta, etc. Ngunit, common sense lang eh. Di ba? Common sense lang. Okay, unang-una, bigyan natin ng simple, oversimplified, pero madaling maunawaang halimbawa. Opo. Okay. Nagkaroon ka ng girlfriend noong 2022. Naging mag-boyfriend-girlfriend kayo. Since 2022. Since 2022. Yes. Biglang ngayon ay nagkatampuhan kayo. Inakusahan ka ng girlfriend mo. Oo. Ikaw, babaero ka. Sabi mo. Biglang-bigla? Ako? Hindi ako yun ha. Ako hindi ako babaero. Ako yung pampababae ay labag sa aking pananampalataya. Yun. Sapagkat nakasaad, mga kapatid, sa unang Korinto 6, ang talata ay 9, ay ang mga nakikiapid ay hindi maliligtas. Kaya po palagi at patuloy at walang tigil ang aming paalala, mga kapatid, bago magtapos ang programa na huwag kayong makiapid. Di ba? Di ba lagi naman ito? Lagi nating pinapaalala. Huwag makikiapid. Yes. Ano to? Theoretical. Opo. Ikaw, sabi ng babae, ngayon 2026 ha, babayero ka. Sabi niya, paano mong nasabi yan? Yun. Pagka ikaw ay may girlfriend, meron ka pa rin ibang girlfriend. Minsan dalawa, tatlo pa. May reserba? Oo, sasabihin mo,
Hindi, ako! Ako! Sige nga, sabihin ng girlfriend mo. Oh. Patingin nung mga text messages sa cellphone mo. Oh, binabasa. Mula noong 2007. Ay, wala na yun. Oo. Malabo na yun. Ay, teka muna. Di ba? Oh. Kailan ba tayo naging mag-boyfriend? Di ba? 2022. 2022. Oh, kung nambababae ako noong 2007, hindi pa nga kita kilala noon eh. Oh. Pagpalagay mo ng babaero ako noong 2007, 2008, Oh. bakit mo titignan? Ay, wala na yun. Oo. Foul na yun, foul. Yun nga ang sinasabi Common ko. sense lang po yan, sir. Tingnan mo, umpisa nung naging mag-boyfriend tayo o 1K nang bababae ko. na. Oh, yung aga naman. Maraming Congratulations. salamat. Thank you, guys. Happy 1,000 live viewers sa DCR. Ah. Huwag mong titignan yung 2007. Huwag ka mag-throwback. Yun, ganon ka. Oh, mali naman Ganon po yun. ang halimbawa na gustong gawin ng prosecution. Oh. Gustong kalkalin. Fishing expedition nga. Oh. Sapagkat kung ikaw ay noong final mo yung articles of impeachment, kung kayo ay parehas dun sa House of Representatives at hindi nyo ni railroad yan, yung sinasabi nyong unexplained wealth, Oh. alam nyo, anong taon ba nagkakalap, nagka-accumulate Okay. ng unexplained wealth ang vice presidente? Oh. 2002, 2003, 2004, 2005? Oh. Oh, di ba? Hindi alam. Ano ba? 2022, 2023, 2024? Hmm. Hindi nyo alam! Ibig sabihin, nanghuhula kayo. Ayan, true and false lang Nanghula yan. kayo ni railroad nyo. Kasi di ba, actually sa isang forum, nagde-deliberate pa lang, mini trial pa lang yung House Justice Committee tungkol dun sa articles of impeachment kung itatransmit o hindi. Sinabi ko na, pupusta ako kahit kanino, 1 milyon. Itatransmit yan. Bakit? Kasi talagang itatransmit nila yan. Kaya may basihan, kaya wala. Itatransmit nila yan eh. Oo. Di ba, attorney, kasiraan nila yan pag ganon? Eh, mga sira naman talaga sila eh. Pero paano kasiraan nila? Ano pang sisirain mo? O, puro sira na nga yung mga yun eh. O, di ba? O. Tingin ko lang po. Oh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Sabi ko, itatransmit 'yan, kaya may basihan kaya wala. Ngayon tinransmit sa Senate. Okay. Walang basihan, kitang-kita niyo na kabote yung nangyari noong unang-unang articles, yung Article 4. Okay. Ngayon gusto nila yung ill-gotten wealth, 'yun ang susunod. Oh. Okay. Hindi pala nila alam kung meron nga o wala. Ngayon pa lang nila patutunayan. Bakit ko nasabing hindi nila alam? Eh gusto nila from 2007 to 2026, 19 years! Grabe. 19 years! Saka ka maghahanap? Ano ka? Hilo? Bago sinasabi nitong si Chel Jokno, hindi pwedeng pigilin, hindi pwedeng pusasan ang impeachment court. Mali! Mali! Anong basic precept ng konstitusyon? Ng konstitusyon. Ang konstitusyon po, itinuturo yan sa law school. Baka hindi na pag-aralan ni Chel Jokno kasi panayang bisita niya sa dentista noon. Baka sumasakit yung ngipin niya. Ikaw naman. Oh. Ay, sorry po. Oo, nung nag-aaral siya. Opo. Kasi maraming makakapitan ng tartar. Oo. Ito, ang konstitusyon po ay may dalawang bahagi. Okay? Ang malaking bahagi ng isang konstitusyon ay yung grant of powers sa tatlong great departments of government. The executive, the legislative, and the judiciary. Actually, legislative muna, executive, and judiciary. 6, 7, 8 article. Article 6, legislature. Article 7, executive. Then Article 8, judiciary. Ito ang pagbigay, paggawad. Ano ba ang kapangyarihan ng legislature, ng executive, ng judicature or judiciary? Yan. Yan ang malaking bahagi ng konstitusyon. Opo. That is one part of the Constitution. A smaller part, but not less important. In fact, baka mas importante pa ay yung Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights?
Yung mga articles na iba, binibigyan ng kapangyarihan ang tatlong sangay ng pamahalaan. Yung Bill of Rights is a limitation on the power. Oh. Bakit kailangang may Bill of Rights? Bakit kailangang may limitasyon? Sapagkat ang pamahalaan ay makapangyarihan. Yun. Lalo na ang ehekutibo. Pero lahat yan may kanya-kanyang kapangyarihan. Kapag hindi mo binigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng tatlong branches of government, maaring abusuhin. Ayun. Kaya may Bill of Rights. No law shall be passed abridging the freedom of speech. Limitasyon sa legislative power. Yan. Ayun. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of the law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Limitasyon sa lahat ng branches ng government, di ba? Oh, hi, happy! Hi. 1,500 live viewers. Thank you so much. Security of the people in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be personally determined by a judge. After hearing the witnesses. Yun. Limitation sa power ng judiciary. Yan. Kaya wag niyong gawing No unlimited. personal property shall be taken without just compensation. Limitasyon sa Yan. eminent domain power ng ehekutibo. Yan. Swerte ko talaga. Yung Parang sinasabi ni natututo Joke, no, na konti. constitutional power yung magbukas ng bank account. Dahil ang sole authority sa impeachment ay ang impeachment court. The Senate sitting as an impeachment court, hindi po rin maaari. Bakit? Yan pong powers ng impeachment court ay granted by the Constitution under Article 11 of the Constitution, yung provisions on transparency and accountability. Take note Yun mga ang kasama, hinahanap. nakikita nyo ako dyan. Wala po akong notes hindi ako tumitingin dito. Ito po, walang notes to. Yan, Wala tungkol yan. sa mga... Details lang yan. ng mga Hindi detail. Ito yung mga news. Mga news balita. article na pinrint natin as is. Risa, wala akong notes wala akong index card dito Hindi ako mahilig sa notes. Ikaw lang ang mahilig sa notes, Risa Oo. Yan. Okay. So mga kasama, may power na ginrant sa impeachment court. Totoo! Ibig bang sabihin walang limitasyon? Hindi po. Ginoong joke. No, bakit? Lahat ng powers na ginrant ng Supreme Court, kahit nasa impeachment court, kahit nasabihing sole power, etc., etc., subject pa rin sa Bill of Rights. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Nandoon ang due process clause. Anong Ayun. ibig sabihin ng due process? Hindi pwedeng kalabisan. Hindi pwedeng walang dahilan. Laws must be reasonable. Government actions must be reasonable. Yun. Sabi nga ng isang desisyon ng Korte Suprema, they must not outrun the bounds of reason and result in sheer oppression. Yan po, may due process. Hindi pwedeng lahat na lang ikakalkalin mo. Dapat specific kasi sabi na yan Security, aside from mga sinight na mga provisions of law ng depensa on bank secrecy, doon sa Anti-Money Laundering Council, etc., etc. There is the security of the people in their persons, papers, houses, and effects. Yung subpoena, parang search warrant yan. Hindi pwedeng yung tinatawag ng Korte Suprema na roving commission o carte blanche. Sa French, carte blanche. O blank letter, parang blank check. Ikaw maglalagay kung magkanong amount. Hindi pwede yun. Ikaw na bahala dyan. Mali yun. Hindi mali. pwede. Dapat yung subpoena specific. Ano bang taon? Tungkol ba saan? Ano bang bangko? Di ba? Hindi pwedeng, tingnan ko lahat. Baka meron tayong makita.
Oh. Bakit? Dapat minakita ka na nung tinransmit mo Yun. sa Senado kasi probable cause di ba nag-mini hearing pa kayo? Isa yan ng mga kakamutihan Bakit attorney? Hindi ba siya lawyer? Sino? Yung nag-question na yan? Si Chel Joke, Kaya nga. lawyer, di ba? Lawyer. Lawyer na laging kinagagalitan ng Korte Suprema. Ay, ba't nagkaganon, Kasi Sir nagre-represent siya ng Chel? kliyente, may nirepresent siyang kliyente noon. Oh. Nag-file siya ng petition, sabi ng mga tao na ginamit niya yung pangalan. Ha? Sino yun? Hindi namin kilala yan Di ba? Nag-sample siya. Anyway, ito yung nangyayari sa prosecution. Alam nyo, ito let me make it clear. Hindi ko sinasabing mas magaling ang depensa kaysa sa prosecution. In fact, magagaling po ang nasa prosecution. Si Chel Joke okay naman. Si Attorney Ligutan magaling. Baka nakalimot lang. Hindi. Kaso mo, pagka mahirap ang pinaglalaban mo, hindi po totoo yung sinasabi nila na ang abogado, yung tama ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. It all boils down to the law and the evidence. Ang trial po ay i-apply mo yung law to a certain set of facts. Facts in a courtroom are established by the evidence. Hindi pwedeng opinion. Kaya sinasabi nilang tingin daw noong NBI agent serious yung threat. Hindi pwedeng opinion. Sabihin mo kung bakit tingin mo serious ang threat. May hitman paliwanag ba? mo. May nagkapalitan bang pera? Happy 2,000 viewers. Right, thank May you guys binayaran for ba? watching. Surveillance ba? Si Pangulong Marcos, FL Lisa Araneta Marcos o si Speaker Martin Romualdez. Kinasing ba yung bahay? Sinundan ba? Hindi pwedeng. Tingin ko seryoso. Kasi mukhang galit siya. Hindi pwedeng ganon. Seryoso siya, nalilisit yung mata niya Hindi pwede ganon, Ang dami nalilisit yung mata, wala Di ba si Nery Colmenares, ang yabang-yabang no nag-hearing kami. Kasi yung dinemanda namin si Sara Elago doon sa DOJ, sa labas daw kami. What happened? Sa kakako sila, halika sa labas. Paglabas ko, nawala. Hindi malaman kung saan pumunta. Sa ibang pinto dumaan. Guardia, umalis daw, tuloy-tuloy palabas. Hindi porkit ang matapang, totoo, bakit yun nabahag, Si Nery Colmenares, ay nako. Anyway, babalik tayo rito. Katulad dito, alam mo, magagaling yung iba na mga abogado. Yan si Ligutan, si Lorna Kapunan, she's a good lawyer, although she's not good looking, good lawyer naman. Anyway, good lawyer. Okay na yun. Si Luistro, I will always maintain, si Luistro ay isang abogado na kapag ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino. Pero kung matalino ka, alam mong hindi matalino. Ito ang ginawa. Hindi lang sa hindi magaling na abogado. Grabe. Magulang pa. Alam mo, sa lahat ng ayoko yung magulang kasi hindi ako nanggugulang sa korte. Magulang? That means manloloko? Pero hindi siya kasama nung pag sinasabi nating mga magulang at mga kapatid. Dahil hindi yung magulang na yun. Hindi yun. Parent yun Ayun. Ito yung parent. Alam mo kung ba't sinasabi kong magulang? Kinall out tuloy siya ni Attorney Sison. Sinasabi niya, hindi na namin ipipresenta itong mga witness na to. May sinasabi yung sa PNP, yung sa firearms, para i-establish daw na maraming barel si Sara Duterte kasi established na daw na marami siyang barel at pwede niyang i-carry out yung death threat. Unang-una, mali yun Yung sinasabi nilang parang tender of excluded evidence, mali po yun. Hindi mo pinresenta yung witness bago sasabihin mo, kahit hindi namin pinresenta yung witness, ay eto ang napatunayan. Kalokohan yon. Sa ang libro meron yon na binibining Jerville. Oo, pambihira ka naman. Yung tender of excluded evidence na sinasabi, ay ito, ganito, pag sa court. Kasi nga hindi trial lawyer kung si Luis to trial lawyer Kasi tinago niya yung kanyang asawa, di ba, nung hinahanap ng mga pulis. Pero may nagkita na sila. Kasundo yata sila ni Ping, di ba? Okay. Anyway, ganitong tender of excluded evidence. Nasa korte ka. Meron kang testigo. May sinabi yung testigo mong testimonya. May tinanong ka. Ganito. Mag-o-object yung kabila. Objection, Your Honor.
witness is not competent. Sabihin ng judge, objection sustained. Sasabihin mo na sa judge, Your Honor, may it be placed on record that had the witness been allowed to answer the question, Oh. he or she would have said this. Ito yung dapat sinabi niya kung hindi nag-object yung kabila. Ayun. Pwede po yun. Pwede. Pwede. Okay. Pero yung hindi mo pinresinta, kung sasabihin mo, ito yung testimonya yan at yan ay ilagay mo on record, kalokohan yan. Ibig sabihin siya pa nagpresenta. Panggugulang yan. Kaya nga Oh. winarningan na rin sila ni Cheese. Umpisa ngayon yung opinion hindi counted ha. Ayun. Hindi counted Hindi yung pwede opinion. yun. Oo.